Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is about Proverbs 25, verse 21 to 22. If your enemy is hungry, give them bread to eat. If it is thirsty, give him water to drink, for you will keep burning coals on his head, and Lord will reward you. So, ginawa ka ng masama, gantihan mo ng kabutihan. Ito po yung nais na iparating po sa atin ng ating Bible verse for today. At kapag ginantihan mo ng kabutihan yung taong gumawa sa iyo ng masama, para mo siyang nilagyan ng baga sa kanyang ulo. Pag meron kang kaaway, inapik ka, acts of kindness soften hostile heart. Kahit sino pa yung ginawa ka ng kasalanan or mali, gawan mo siya ng kabutihan. Yun po yung tinuturo ng Bible po natin ngayon, Bible verse po natin ngayon. Kasi yung kaaway natin, masungit yung puso niyan pagdating sa atin, punong-puno ng hostility. Pero acts of kindness soften their hearts. When you do good to people, it's not all about them, it's all about you. Pag may kaaway ka, hindi ka dapat papatol sa kaaway mo. Magkaroon ka ng high level-headed standard. Kapag pinatulan mo yung kaaway mo, you become like your enemy. It's not all about your enemies, it's all about you. Kaya nga po binabantayan ng ating Panginoong Diyos yung puso natin. What if kapag yung tao sobrang-sobra na yung ginagawang kasalanan sa atin, tatandaan mo, our vengeance is kindness. Bakit kaya ganito ang sinasabi ng Bible verse po na to, ng talata na to? Because, pag ginawan mo siya ng kabutihan, sa kabila ng kasamaan na ginawa niya sa'yo, para sa kanya kahiya-hiya yun. At para mo siya nilagyan ng baga sa kanyang ulo. Ito ay kaparaanan po ng pagbibigay po ng karangalan sa ating Panginoong Diyos. Vengeance is not ours. Wala sa makamay po natin yung vengeance. Yung vengeance po is nasa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, lagi mong pagkatandaan, tayo nga punong-puno tayo ng kasalanan, pero sinulo tayo ng Panginoong Jesus sa kasalanan natin. Kabutihan ang ginanti ng ating Panginoong Diyos sa atin. Imbis na puksain niya tayo, sinalo niya yung mga kasalanan natin. Siya yung naghihirap para sa atin. Sa halip tayo yung ginawa ng kabutihan ng Diyos. Kaya kung meron mang gagante para sa iyo, hindi ikaw yon. Yung kamay po ng ating Panginoong Diyos yun. Hayaan mo siya. Hayaan mo yung Panginoong Diyos gumanti para sa atin. Kung criminal case ba yan, civil case ba yan, gagabayan ka ng Panginoong Diyos. Bring it to the court kasi siya yung nakakaalam po ng tama. Pag ikaw gagante, pag sa mga ganun kasing enemy natin, minsan ipapahamak mo pa yung sarili mo. So always do good to those who do evil against you. Aim for God's reward. Ang concern ng Panginoong Diyos ay ikaw. Huwag kang gumante. Kasi ang Diyos ang gagante para sa iyo. At kapag ginawan mo ng kabutihan, yung mga tao na gumagawa ng kasamaan sa iyo, pagpapalain ka ng Diyos. Hayaan mo yung mga tao na yan, makita nila kung paano ka pinagpapala ng Diyos sa kabila ng mga ginagawa nila sa iyo. So, ito pong prayer po na to, gusto ko po i-share. Father, help me to respond to hate and hostility with kindness and love. Grant me the wisdom to see beyond the anger and bitterness in others, and
to extend your love even to those who may be hostile towards me. Lord, do not allow me to lose my reward. Let me trust you. That vengeance is yours. In Jesus' name, I pray. Amen. Everyone, good day and God bless po. Good night po.